Hello po, hello guys. Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. So narito po ako sa terrace ni Amo at nagga-garden. At sinipag na rin, tinapos ko po yung pag-garden sa buong terrace ni Amo, pero kulang pa po kami ng halaman kasi nga halos ayaw na ni Madam mag-invest ng mga halaman kasi siyempre ang halaman every year nagpapalit kami kasi namamatay pag winter. Maliban lang yung mga permanenteng yung mga sulit na halaman hindi yan namamatay pag winter. Pero yung mga bulaklak ay namamatay. Yung mga roses hindi naman siya namamatay. Pero yung iba bang maliliit, katulad naman ito ay bibas, itong ganitong kita ba ninyo? Ayan, bibas naman yan. Nawawala siya pag winter, pagkatapos pag springtime nasibol uli. Ayan, pakita ko sa inyo. Pagkatapos kasi aakyat ako sa nilinisin ko rin yung bubong. Kaya nga po, tapos ko lahat ito mga tinatrim ko lahat yan. Sabi ko nga ay kulang kami sa mga bulaklak. Ayan lang mga dating bulaklak, mga roses. Ito ay yung mint guys, pag tumubo sa mo sa garden, ayaw niya nang mamatay. Lalo na dami, tapos ang dami niyang ugat. Ayan, ang dami nga oh. Hindi ko yan tanim, basta lang siya tumubo. Pero hindi naman siya masarap na mint, matabang. Ayan, at nag-garden na ako dito. Ayan, malapit na rin ako magpintura ng mga tables na yan guys. Ayan, ayan, nakaisan sako din ako mga dry leaves. Tapos nagamit ako ng vacuum dito kasi yung mga dry leaves ang hirap dakutin. So ayan, at aakyat naman tayo guys sa bubong. At doon naman tayo maglilinis. So ayan, narito ako sa tuktok ng bubong ng Amo. Nag-trim ako ng halaman guys. Ayan. Ang ganda ng view, diba? Parang sarap tumampay dito eh. Lilinisin ko pa yung bubong na yan guys kaya narito rin ako. Nakapag-trim na ako ng halaman. So yung doon kasi fireplace yun, kailangan wag siyang matatakpan kasi pag natakpan yun ay hindi sagutin ng insurance. Bali kami ang may bali Amo ko. So ito naman ay lilinisin ko naman yung fiberglass. Ayan, fiberglass. Ayan, terrace kasi yan eh. Pero ang ganda eh, parang ayaw kong gumalaw dito sa pagkakaupo ko, ang sarap. Ayan, against the light nga lang ako guys kaya hindi maganda. Ayan. Medyo dark kasi against the light ako. Nandito ako sa lilim. Ayan, nandito ako sa bubong. Sa bubong ako ng bahay ni Amo. Pinagbabawalan ako ni Amo kaya lang hindi ko matiis guys yung dumi. Ibababa ko naman itong hose. Ayan. Pero may puputulin pa ako dun eh. Kasi nakita ko may gumagapang dun sa may fireplace. Kailangan kong putulin. Kasi pag yung bihira akong makit dito eh. Pag kasi nagagalit yung Amo ko. Kaya lang wala naman kasing gagawa. Dahil nag-iisa lang ako dito guys na nagtatrabaho. Ay! Talagay muna natin ang aking gloves. Kasi nagugupit tayo. Yung mga products na ginamit ko. So yun guys, at kailangan ko maputulin yung yung mga halaman doon sa dulo. Nakuha ko yung mga products na ginamit ko. Kasi ibababa ko na yun eh. So kailangan namin putulin yung mga dahon doon sa pumapasok doon sa fireplace. Kasi nga, pag nagkaroon ng sunog, ay Amo ko mananagot. Kasi nasa side namin yung mga halaman na gumagapang doon. Eh, pwede naman kami kaya lang minsan may napuntang magpuputol niyaan. Eh, kaso grabe naman, abuso sila maningil. Kapiranggot yung puputulin, tas ang mahal-mahal na singil nila. Kaya ayun, magtsatsagaan ko na lang. Kahit di naman alam ni Amo. Okay guys. Putol ko na. Mapagod din. Mapagod din. Pero ang sarap dito. Ito ko lahat ang buong Paris. Ang buong Paris guys. Nakita ko sa inyo. Ang ganda eh. Yan na ba kami makakita? So yan guys, at itataas ko na lang yung camera. Hindi na ako tatayo kasi baka may makita sa nagbibideo. Magsumbong sa Amo ko. Sabihin umakyat lang ako para mag-video. Ayan o. Yan buong Paris. Kita nyo dyan. Ang ganda. Ayan guys. Super ganda ng Paris. Paris. Ang sarap dito sa tayo ko. Kita ko lahat. Yun yung Tour Montparnasse. Yung itim na building na yun ay Tour Montparnasse. Ayan, Eiffel Tower.
So, ayan guys, bababa na ako. Diyan ako dadaan. Ay, sorry. Diyan ako dadaan sa Escabo. And guys, natapos din natin ang pag-garden. Ang hirap nga lang guys pag yung ano, kasi ginawa na ako ni madam na ano, yung katiwala talaga dito sa bahay, gobyerno ang tawag doon. Ginawa na talaga akong ganun. Dinagdagan naman ako ng sahod. Malaki guys ang sahod ko. Lumaki ng kaunti pa lang. At least pag retired ko ay mas maganda na. Kasi ang laki na idinagdag. Simula nung January ako, ano, binago yung position ko guys. Gobyerno. Ganda pakinggan. Pero yung trabaho ko ay halos ganun din. Pero nadagdagan ako ng responsibilidad guys. Kasi dati pag ang tapos trabaho, bahala na, takbo na ako. Ngayon pakiramdam ko kailangan i-check ko lahat. Kailangan ano, pag may tatanong si madam, kailangan alam ko lahat. Yung mga ano, problema sa mga ano, mga ilaw, kung ano ba yung mga problema dito sa bahay, kailangan alam ko lahat yun. Kasi nga, yun ang tungkulin ng gobyerno. Tapos, parang ano ba, yung iba ba, yung parang, para tuloy bahay ko na. Para tuloy bahay ko na. Kailangan ko i-check kung yung mga kulang, hindi na ako kailangan utusan ni amo. Tapos, ayun nga lang, nalalapit sa ano, sermon. Kasi pag hindi ko nagampanan yung mga trabaho ko, ay masisermonan talaga ako. Kasi nga, siyempre, iba na yung posisyon ko. Kaya, pero matagal nag-intay siya ng ano, 26 years bago ako binago yung posisyon ko. Grabe si amo. Pero nung buhay pa yung mga parents niya, naging caregiver ako. Pero hindi iba yung sahod hanggang sa namatay na yung mga magulang niya. Tapos nung nagtanggal siya ng mga tauhan, naging cook. Tapos tinanggal niya pati yung naglilinis ng bintana, naglinis ng bintana. Tapos nagbawas sila ng mga pagpapunta sa pag-garden hanggang sa namalayan ko, wala nang napunta, di ako na inagawa. Ayan, ang daming ano, dahil nabago dahan-dahan lang ba, hindi ko namalayan. Kasi dati 3 kaming nagtatrabaho dito. Pero malaki naman ito guys dati, hindi ganito kaliit. Bali 3 times na ganito. Bali 3 malalaking apartment. Bali kanya lahat itong 8 floors. 8 floor kanya lahat dati ito. Tapos yung terrace. Bali itong terrace pang 9 floor na to. Kaya ayun dati, bali 1,000 square meters ang kanyang ano, apartment. Mag-isa lang siya pero 3 kaming tatrabaho. Tapos ayun, pinalayas niyo yung mga iba ako natira. Naka 26 years na rin ako dito guys. Ayan, inom tayo ng Perrier. Ito lang, Perrier na ipaw, Perrier. Ito. Wala akong syrup ng mint. Nasa kwarto ko. Kaya yan guys, at thank you for watching at please subscribe. Medyo nga kasi nagre-reels din ako kaya hindi ko naasikaso din. Tapos siyempre dami ko nga ginagawa dito sa amo ko. So yun guys, ang trabaho dito sa Paris, kaming mga katulong. Ganyan kami dito all around. Pero siyempre ingat-ingat lang din sa pag-akyat-akyat kasi ngayon 60 years old na rin ako. Malapit na rin ako mag-retire guys. Kaya nagsisipag-sipagan para ano. Tsaka ang amo ko matanda na rin, ang amo ko 86 na din. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan kami sa mundo. Ako matagal pa. Kaya yun guys, at thank you for watching at yun nga po, kung may gusto kayong malaman tungkol sa mga trabaho dito sa Paris ay ayun, medyo mahirap at medyo maraming jobless na dito ngayon sa Paris kasi napakarami po nanggagaling sa Poland na ano, tumatawid sila, nagko-cross country sila. Tapos dati napakaraming trabaho dito sa Paris. Tapos dumami ang mga Pilipino. Tapos ayun, minsan nababarat na. Tapos napakarami na rin mga lalaking Pilipino dito na minsan wala din trabaho. Yung minsan nauwi na sila kasi nga hindi sila makahanap ng trabaho. Pero yung mga galing Poland, maganda naman sana sa Poland, pero napupunta pa rin sila dito kasi maliit daw ang sahod sa Poland. Kaya swertihan din guys ang pag-abroad. Ako mabuti na lang at hindi ko nadanasan yung mga ganong dinadanas na ngayon ng mga Pilipina na kulang-kulang na talaga sa trabaho. Sige na po, at ang haba ng aking video, baka hindi nyo na panoorin at pagsawaan nyo na mukha ko. Thank you guys, thank you for watching. Mabuhay kaming mga ano, mga hero daw kami ng mga dukha. Sige po, bye na.